Hindi yun yung point. Hindi rin sa damit. Kundi yung kung paano mo ihanda yung mga tao, kung gaano ka ka-effective ihanda yung mga tao para sa ating Panginoong Jesus. Yun si John the Baptist. Ready siya. Willing siya magpagamit at willing din siya na sabihin na magsisi kayo sa mga kailangan magsisi. Matapang siya. Sabihan mo sa mga Pharisees, mga ulupong, alam niyo yung ulupong? Viper. Yung viper ay mga ahas na masyadong poisonous. Na pag kinagat ka ng mga vipers na ito, saglit lang ay pwede kang ma-paralyze or kung medyo mahina-hina yung resistensya, ikakamatay mo kagad. Pag nakagat ka, yun. Pero mapansin nyo, anong mapapansin nyo sa mga vipers? Pag kinagat ka, mapopoison ka, tama? At pwede kang mamatay. Pero ba't sila, nasa kanila yung poison, hindi sila namamatay? Dala-dala nila yung poison, nasa kanila. Immune. Nakon, immune. Yun ang point ni John the Baptist. Mga ulupong kayo, mga lahi ng ulupong. Nagpapakita kayo ng kabanalan, pero inside ay punong-puno kayo ng poison. Poison na instead na ang tao, ang isang ordinaryong tao, isang ordinaryong mamamayan, ay makakilala sa Diyos, hindi tinatakwil sila at tinuturing ng mga makasalanan. Yun ang sabi ni John the Baptist sa kanila. Kaya sabi niya, so itutuloy natin, verse 8 na, sabi niya, mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Bear fruit, verse 8, sabi niya, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. Sa atin ba? Nakikita ba sa ating buhay yung bunga ng pagsisisi? Ano ba yung bunga ng pagsisisi? Hindi yung fruit of the Spirit. Sino nakakalam sa fruit of the Spirit kasi? Love, pasyente, patience, joy, faithfulness, long-suffering, ano pa? Kindness, okay. So yun, fruit of the Spirit yun. Pero yung bunga ng pagsisisi kaya, ano kaya yun? The same ba siya or ano? Ano na kasi yung pagsisisi or ano na kasi yung repentance? Ano yung repentance? Oo, sa Tagalog. Pero ano na kasi yung repentance? Kasi hindi lang yung pagiging sorry, okay, sa kasalanan, kundi yung pagbabago ng direksyon, pagbabago ng kaisipan, okay? At yung pag-amin na ikaw ay nagkasala laban sa Diyos at na ikaw ay, na tayo ay sumuway sa Diyos at handa nating talikuran yung pagkakasala niya. Huwag nang babalikan. Yes? Yun ang pagsisisi. Kung yun ang pagsisisi, ano yung bunga ng pagsisisi? Fruit na ikaw ay nagsisisi. Of course, dito, ang isang bunga ng pagsisisi ay yung ready ka ng magpabautismo. Diba, si John the Baptist, nung nagsisi yung mga tao, pinautismuhan niya sila. Isa sa mga fruit ng repentance is baptism. Lahat na ba tayo dito nagsisisi? Nag-repent? Amen ba? Amen! Pero lahat na tayo dito nabautismuhan. Sa tingin ko naman, lahat na. Sige. Okay? Isa yon sa bunga ng repentance. Pero other than that, mapapansin nyo, okay, ito,
ay isa din na bunga ng pagsisisi. Kapag pansin natin, dati, nung hindi pa tayo nagsisisi, yung paggawa natin ng kasalanan ay parang wala lang. Parang, ay, nakagawa ka sa, ay, sorry naman. Parang pinipit mo lang ng balita. Parang walang epekto sa atin, wala ring, parang dumaan lang na usok pagkatapos sa lalang, di ba? Makapagsalita tayo ng hindi maganda, magsasorry ka lang and then yun lang. Wala siyang conviction or anything. Isa sa mga bunga ng repentance or ng pagsisisi ay yung nagkakaroon ka na ngayon ng consciousness sa kasalanan. Na nagkakaroon ka na yun ng parang awareness na hindi ko na gagawin ito. Or pag ginawa ko ito, iniisip mo na ngayon ano kayang epekto nito sa akin, sa iyo personally, ano ang epekto nito sa aking relasyon sa Diyos, at ano ang epekto nito sa relasyon ko sa aking kapwa. Pag nangyayari sa iyo na iniisip mo na yung mga bagay na yon, meron ng bunga ng repentance sa iyo. Yung nagiging aware ka na, conscious, yun, yung good. Nagiging conscious ka na sa kasalanan. Dati, parang okay, parang wala lang. Sira-sira. Oo. Pero ngayon, nagpo-conscious ka na ngayon. Gagawin ko ba ito? Hindi. Tibok-tibok na rin yung puso mo. Hindi sa pag-ibig, ha? Hindi. Ibig sabihin, mayroon ng, pag may gagawin ka na isang bagay, alam mo, hindi tama, kumakabog na yan. Mas malakas, mas maganda. Ibig sabihin, ay conscious. Conscious na conscious ka. Pero pag container mo, container naman. Diba? Nangyayari na po ba sa atin mga bagay? Those are mga fruit ng repentance. Iisip mo na ngayon yung mga consequences, mga effect ng kasalanan sa buhay mo at sa harapan ng Diyos. So, ang magiging panyan, resulta niyan is careful ka ngayon sa pamumuhay mo. Careful ka ngayon sa pamumuhay mo. And then, yun naman ang nakikita ngayon ng mga tao sa iyo. Okay, praise the Lord. At yun ang maghahanda rin sa kanila sa puso para sa Panginoon. So, balikan natin yun. Unang way para i-prepare ni John the Baptist ang puso ng mga tao sa pagdating ng Messiah is repentance. Okay. Ang pangalawa is baptism. Okay. Binabautismahan niya sila para pagdating ng Panginoon Jesus ay malinis na sila. Ang mga Hudyo nagbabautismo din, kaya yung mga Pharisees and Sadducees, nagbabautismo din sila. Kaya sa mga Hudyo, familiar sa kanila ang baptism. Pero, sa mga Jew, ang bautismo nila is, una, ito'y bahagi ng kanilang ceremonial cleansing. Ano yung ceremonial cleansing? Yung kukuha sila ng tubig, yung washing of the hands, at depende sa gravity ng pagkakasala mo, yung pagliligo, yung paglublog ka sa running water. Ang tawag nila dyan is living water. Pero yung living water, ibig sabihin yung umaagos siya. Hindi siya stagnant. Okay? So, lulubog sila sa umaagos na tubig para pag-ahon nila, nalinis na sila sa kanilang kasalanan. Karoon ng ceremonial cleansing. That's one na baptism sa mga Jew. Ang pangalawa is yung binabautismo nila, mga Gentiles. Mga Gentiles na nagpapakonvert sa Judaism. Ang tawag dyan ay proselytes. Mga proselytes sa Judaism. So, binabautismo nila yung mga Gentiles bago sila maging bahagi ng Judaismo.
So, ibig sabihin, pag hindi ka pa nabautismo, you don't belong. Pero pag nabautismo ka na, you belong. Para siyang initiation sa ating panahon ngayon na kailangan mong mag-initiate para totally bahagi ka ng isang grupo. Sa kanila, water baptism. Ang pangatlong baptism, hindi pa pinayagan at si John the Baptist ang gumagana. The baptism of repentance sa kasalanan. Yun ang ministry ni John the Baptist. Nagbabautismo siya sa tubig because tubig ay naglilinis. Di ba naglilinis ang tubig? Hindi lang namamawi ng uhaw, naglilinis din ito. So, simbolo yan ng yung salita ng Diyos na nakapaglilinis yan. The word of God. Cleanses. So, nagbabautismo si John as a way para to prepare yung puso ng mga tao sa pagdating ng Messiah. Ano yung pangatlo? Yung pangatlo ay wala dito sa Matthew. Nandun sa John. Ano yung mababasa natin sa John chapter 1? Sabi ni John the Baptist, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." In other words, another way o pangatlo na way na John to prepare yung heart ng mga paso nila ay itinuturo niya sila kay Jesus Christ. Actually, pwede niyang angkinin yan eh. Kasi yung mga tao pumupunta na sa Kanya from sa town, sa bayan, pumupunta sila sa wilderness. Pumupunta yung mga tao doon eh. Hindi nila pinupuntahan yung mga Sadducees, yung mga Pharisees din. Pumupunta sila kay John. At pwede na niyang sabihin, ako yun. Ako yun. Lumapit kayo sa akin, babautismoan ko, maliligtas kayo. Pwede na niyang sabihin niya, tama, pero hindi. Sabi niya, yun yung tagapagligtas, yun yung kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan. Actually, sabi ni John the Baptist, kahit na magtali nga lang ng kanyang sandalyas, I am not worthy. Ganon si John the Baptist. Okay. Itinuturo niya yung mga tao, dinadirect niya ang mga tao sa ating Panginoon Jesus mismo. And yet, sa ating panahon, ang lalaki ng mga churches, ang gaganda ng mga damit, pero nilalayo ang mga tao sa ating Panginoon Jesus. Taliwas sa ministry ni John the Baptist na inilalapit niya sila sa ating Panginoon Jesus. Pero hayaan na natin sila. Tayo ay dapat maging daanbing para ituro natin ang mga tao kay Jesus Christ. Magiging tutor tayo papunta kay Jesus Christ. Ano na kasi yung tatlong yan na gawain ni John the Baptist? To prepare the way of the Lord. Number 1, repentance. Number 2, water baptism. And number 3, ituro mo sila papunta kay Jesus Christ. Lead the people to Jesus Christ. Sa tingin nyo, mahirap bang gawin yan? Pastor, sa una mo mahirap. Mahirap kung sa ating sarili lamang. Pero, with the help of the Holy Spirit, magagawa natin ang mga bagay natin. Okay? So, marami pa tayong i-discuss, pero meron tayong communion. Plan ko sana tapusin yung chapter 3 now, pero mag-part 2 tayo next Sunday. Tayo tumayo and tinatawagan ko ito. Communion servants.